Naramdaman mo na bang naliligaw ka, na parang may kulang sa iyong paglalakbay sa espiritual? Isipin mo na lang na gumising ka araw-araw na may malinaw na layunin, malalim na ugnayan sa Diyos, at kakayahan na makaapekto sa mga buhay sa paligid mo. Hindi ito isang malayong pangarap, ito ang katotohanan na nais ng banal na espiritu para sa iyo. Maraming Kristiyano ang tahimik na nakikibaka, pinagdududahan ang kanilang lugar sa simbahan at sa plano ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ang katotohanan ay nilikha ng may lalang ng sansinukob ang bawat isa sa atin na may mga pambihirang kaloob, ngunit karamihan sa atin ay hindi man lang alam na mayroon tayo nito. Ngayon, ating alamin ang 7 makapangyarihang kaloob na ipinagkakaloob ng banal na espiritu sa mga Kristiyano. Mga kaloob na may kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay, palakasin ang iyong pananampalataya, at baguhin ang iyong komunidad. Maghanda na matuklasan ang mga kakayahan na hindi mo inakalang mayroon ka. Kung iniisip mo na kung bakit tila may espesyal na koneksyon ang ilang tao sa Diyos o may kakayahang higit pa sa natural na maglingkod sa iba, ang video na ito ay para sa iyo. Sabay nating tuklasin kung paano makikilala, mapapaunlad, at magagamit ang mga banal na kaloob na ito. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka ng Kristiyano o kung gaano karaming pagkukulang ang nararamdaman mo, may espesyal na kaloob ang banal na espiritu na nakalaan para sa iyo. Sa mga susunod na minuto, malalaman mo hindi lamang kung ano ang mga kaloob na ito, kundi kung paano rin nila mapapagaling ang iyong mga sugat, mabibigyan ng layunin ang iyong buhay, at maihahanda ka upang gumawa ng pagbabago sa mundong ito. 1. Ang kaloob ng karunungan. Ang kaloob ng karunungan ay isa sa mga pinakamahalagang regalo na ipinagkakaloob ng banal na espiritu sa mga Kristiyano. Hindi tayo nagsasalita rito ng karaniwang karunungan, kundi ng malalim at pambihirang pag-unawa sa mga banal na katotohanan. Isipin mo na may kakayahan kang makakita sa ibayo ng panlabas, gumawa ng mga desisyon na hindi lamang nalulutas ang mga agaran na problema, kundi may walang hanggang epekto din ito ang kaloob ng karunungan. Talakayin natin ang kwento ni Solomon, isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng kaloob na ito sa Biblia. Nang nagpakita ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip at sinabi sa kanya na hilingin mo sa akin ang nais mong ibigay ko sa iyo, hindi humingi ang batang hari ng kayamanan, katanyagan, o kapangyarihan. Humingi siya ng matalinong puso upang hatulan ang mga tao. Nasiyahan ang Diyos sa pagpili na ito, kaya hindi lamang niya binigyan si Solomon ng walang kapantay na karunungan, kundi pati na rin ng kayamanan at karangalan na higit pa sa anumang sukat. Naging alamat ang karunungan ni Solomon. Nagmula ang mga tao mula sa malayo upang marinig ang kanyang mga salita. Nilutas niya ang mga hindi kapani-paniwalang hidwaan, tulad ng sikat na kaso ng 2 inang nagtatalo sa iisang sanggol. Sa iisang mungkahi, hatiin ang sanggol sa 2, inihayag ni Solomon ang puso ng tunay na ina at nalutas ang alitan. Hindi ito karaniwang karunungan, ito ay isang banal na kaloob sa paggawa. Ngunit paano makikilala at mapapaunlad ang kaloob na ito sa ating mga buhay? Una, mahalagang maunawaan na ang banal na karunungan ay kadalasang sumasalungat sa pantaong lohika. Ipinaalala sa atin ng apostol na si Pablo na ang kamangmangan ng Diyos ay higit na matalino kaysa karunungan ng tao. Nangangahulugan ito na upang mapaunlad ang kaloob ng karunungan, dapat tayong handang isuko ang ating limitadong paraan ng pag-iisip at yakapin ang pananaw ng Diyos. Ang unang hakbang ay humanap ng pagiging malapit sa Diyos. Umaagos ang banal na karunungan mula sa isang malapit na relasyon sa may lalang. Maglaan ng oras sa panalangin, hindi lamang sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pakikinig. Magbasa ng mabuti sa mga banal na kasulatan, hindi lamang upang magkaroon ng kaalaman, kundi upang makilala ang puso ng Diyos. Habang mas maraming oras tayong ginugugol sa presensya ng Diyos, mas nagsisimula tayong mag-isip tulad niya. Susunod, magsanay ng kababaang loob. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa ating pag-asa sa Diyos at sa ating sariling limitasyon ay nagbibigay daan upang umagos ang banal na karunungan sa ating mga buhay. Huwag matakot na aminin kapag may hindi ka alam o kapag kailangan mo ng patnubay. Isa pang mahalagang aspeto ay ang praktikal na paggamit. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang theoretical na kaalaman, kundi ang kakayahang ilapat ang mga banal na katotohanan sa mga totoong sitwasyon. Simulan sa paggawa ng maliliit na desisyon batay sa mga prinsipyong biblikal at sa patnubay ng banal na espiritu.
Habang ginagamit mo ang kaloob na ito, lumalakas at lumalaki ito. Ang epekto ng kaloob ng karunungan sa iyong personal na buhay ay magiging nagbabago. Magsisimula kang makakita ng mga sitwasyon mula sa ganap na bagong pananaw. Ang mga problemang dating tila hindi malulutas ay magkakaroon na ngayon ng malinaw na solusyon. Magkakaroon ng pagpapagaling at pagpapanumbalik ang mga komplikadong relasyon. Magiging mas malinaw ang mahihirap na desisyon sa liwanag ng banal na karunungan. Ngunit ang kaloob ng karunungan ay hindi lamang para sa personal na pakinabang. Mayroon itong makapangyarihang epekto sa komunidad sa paligid mo. Isipin mong maging ang taong pinupuntahan ng iba sa panahon ng krisis, alam na ang iyong mga salita ay magdudulot ng kalinawan at direksyon. Magiging instrumento ka ng Diyos upang magdala ng kaayusan sa kaguluhan, kapayapaan sa mga alitan, at pag-asa sa mga sitwasyong tila walang pag-asa. Sa simbahan, ang kaloob ng karunungan ay mahalaga para sa epektibong pamumuno. Ang mga pastor, pinuno ng ministeryo, at tagapayo na gumagana sa kaloob na ito ay maaaring gabayan ang kongregasyon ng may banal na pag-unawa, ginagawa ang mga desisyong nagtutugma sa simbahan sa mga layunin ng Diyos. Maaari silang magbigay ng payo na lumalampas sa ibabaw, tinutugon ang pinakaugat ng mga isyu, at nagdudulot ng tunay na pagbabago. Sa lugar ng trabaho, maaaring magpakita ang kaloob ng karunungan bilang mga makabagong solusyon sa mga komplikadong problema, mga estratehiya sa negosyo, na hindi lamang kumikita, kundi nagbibigay dangal din sa Diyos at nakikinabang sa lipunan. Maaari kang makilala bilang isang taong nagdadala ng natatanging at mahalagang pananaw sa anumang sitwasyon. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng karunungan ay hindi tayo ginagawang mas mahusay kaysa sa iba. Sa halip, binibigyang kakayahan tayo nito na mas mahusay na maglingkod. Ang tunay na karunungan ay palaging sinasamahan ng awa at pagmamahal. Pinapayagan tayo nitong makita ang mga tao at sitwasyon kung paano sila nakikita ng Diyos, na may pusong puno ng biyaya at katotohanan. Habang pinaunlad mo ang kaloob na ito, maghanda sa pagharap sa mga hamon. Hindi lahat ay agad na makakaunawa o magpapahalaga sa banal na karunungan. Tulad ng nangyari kay Jesus, kung minsan ang iyong mga salita at kilos na batay sa karunungan ng Diyos ay maaaring tila kamangmangan para sa mundo. Manatiling matatag, alam na nakatugma ka sa kalooban ng Ama. Pinoprotektahan din tayo ng kaloob ng karunungan laban sa mga panlilinlang at maling doktrina. Sa isang mundong puno ng magkakasalungat na tinig at mapanlinlang na pilosopiya, ang banal na karunungan ay tulad ng parola, ginagabayan tayo patungo sa katotohanan. Pinapayagan tayo nitong makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na mula sa Diyos at ng pawangkatang isip ng tao, mas masahol pa, espiritual na panlilinlang. Tandaan, ang kaloob ng karunungan ay hindi isang bagay na nakakamit natin sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ito ay isang regalo mula sa banal na espiritu. Ang bahagi natin ay ilagay ang ating sarili sa isang posisyon upang tumanggap, linangin, at gamitin ang kaloob na ito. Araw-araw na hilingin sa Diyos na ibuhos ang kanyang karunungan sa iyo. Maging bukas sa kanyang patnubay, kahit na hinahamon nito ang iyong likas na pangunawa. Habang lumalakad ka sa kaloob na ito, makakadiskubre ka ng kapayapaan at tiwala na higit pa sa mga pangyayari. Malalaman mong, anuman ang harapin mo, may access ka sa walang hanggang karunungan ng Diyos mismo. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka kailanman magkakamali, ngunit nangangahulugan ito na may kakayahan kang maglakbay sa buhay na may kalinawan at layunin na nagmumula lamang sa Diyos. Ang kaloob ng karunungan ay isang susi na nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Inihahayag nito ang mga nakatagong pagkakataon, nagdadala ng malikhain na mga solusyon, at nagpapahintulot sa iyong mamuhay ng isang buhay na may makabuluhang epekto. Habang ginagamit mo ang kaloob na ito, nagiging daluyan ka ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos, dinadala ang kanyang kaharian sa lupa sa mga praktikal at makapangyarihang paraan. Kaya't buksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang pambihirang kaloob na ito. Hilingin sa banal na espiritu na ibuhos ang kanyang karunungan sa iyo ng sagana. Maghanda na makita ang iyong buhay, pamilya, simbahan, at komunidad na nabago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na karunungan. Ito ay simula pa lamang ng isang kahangahangang paglalakbay kasama ng Diyos, kung saan bawat araw ay nagdudulot ng mga bagong paghahayag at pagkakataon upang mamuhay sa kabuuan ng kung ano ang inihanda niya para sa iyo. 2. Ang kaloob ng kaalaman.
Ang kaloob ng kaalaman, na kadalasang ipinagkakamali sa kaloob ng karunungan, ay sa katunayan ay isang natatangi at makapangyarihang pagpapahayag ng banal na espiritu. Habang tinutulungan tayo ng karunungan na ilapat ang mga banal na katotohanan, binibigyan tayo ng kaalaman ng akses sa impormasyon at pangunawa na lampas sa likas na pag-aaral. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang direktang daluyan sa isip ng Diyos, tumatanggap ng mga pananaw at pahayag na karaniwang nasa labas ng ating abot. Isipin na maaari mong maunawaan ang mga komplikadong sitwasyon sa isang kisap mata, o magkaroon ng malalim na pangunawa sa mga banal na kasulatan na higit pa sa mga taon ng pag-aaral. Iyan ang ibinibigay ng kaloob ng kaalaman. Hindi ito tungkol lamang sa pag-ipon ng mga datos, kundi sa pagtanggap ng mga banal na pahayag na maaaring magbago ng buhay, magresolba ng mga problema, at magbukas ng mga pintuan na tila sarado. Sa Biblia, nakikita natin ang mga kapansin-pansin na halimbawa ng kaloob na ito sa paggawa. Isipin si Daniel, isang batang na-exile sa Babylonia. Sinasabi sa atin ng Biblia na binigyan ng Diyos ang 4 na batang lalaking ito ng kaalaman at pangunawa sa lahat ng uri ng literatura at pag-aaral. Si Daniel, bukod dito, ay maaaring mag-interpret ng mga pangitain at panaginip ng lahat ng uri. Hindi ito isang kaalamang nakuha sa pamamagitan ng matinding pag-aaral, ngunit isang pambihirang kaloob na nagpahintulot kay Daniel na magpakita sa isang banyagang kultura at mag-interpret pa ng mga panaginip na nagulat sa mga pinakamatalinong tao sa Babylonia. Isa pang makapangyarihang halimbawa ay si Apostol Pablo. Bago ang kanyang pakikipagtagpo kay Kristo, si Saulo, gaya ng tawag sa kanya noon, ay isang lubos na nakapag-aral na Pariseo. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagbabalik loob, nakatanggap siya ng kaalaman na higit pa sa kanyang formal na edukasyon. Ipinahayag niya mismo na ang ebanghelyo na kanyang ipinangangaral ay hindi mula sa mga turo ng tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Pinahintulutan ng banal na kaalamang ito si Pablo na ilarawan ang malalim na teolohikal na katotohanan na bumubuo sa pangunahing batayan ng malaking bahagi ng doktrinang Kristiyano hanggang ngayon. Ngunit paano lumalabas ang kaloob na ito sa buhay ng karaniwang Kristiyano? Maaaring magpakita ang kaloob ng kaalaman sa iba't ibang nakakagulat na paraan. Naranasan mo na ba iyong sandali kung kailan, bigla na lang, isang talata sa Biblia na iyong nabasa ng daan-daang beses ay nagkaroon ng bagong kahulugan, nagdadala ng isang paghahayag na nagbabago ng iyong pangunawa? O baka naranasan mo na iyon hindi maipaliwanag na pakiramdam tungkol sa sitwasyon ng isang tao, na nagbibigay daan sa iyo na mag-alok ng mga salita ng kaginhawaan o gabay na eksaktong angkop. Ito ay mga halimbawa ng kaloob ng kaalaman sa paggawa. Maaari ding magpakita ang kaloob na ito bilang isang pambihirang pag-unawa ng mga sitwasyon o tao. Maaaring matagpuan mo ang iyong sarili na may mga pananaw tungkol sa mga nakatagong motibo ng isang tao o maunawaan ang ugat ng isang problema na hindi nakikita ng iba. Hindi ito isang kakayahang psikolohikal o isang anyo ng panghuhula. Ito ang Diyos na ibinahagi ang kanyang banal na kaalaman sa iyo para sa isang partikular na layunin. Sa simbahan, ang kaloob ng kaalaman ay hindi matutumbasan ang halaga. Isipin ng isang pinuno ng maliit na grupo na, sa panahon ng pag-aaral sa Biblia, nakatanggap ng malalim na pag-unawa ng isang talata na eksaktong tumutugon sa pangangailangan ng isang miyembro ng grupo. O isang pastor na, habang naghahanda ng sermon, nakatanggap ng isang pahayag na nagdadala ng pagpapagaling at kalayaan para sa buong kongregasyon. Pinapayagan ng kaloob na ito ang simbahan na gumana hindi lamang ng may karunungan ng tao, kundi may banal na kaalaman na maaaring magbago ng buhay. Sa lugar ng trabaho, maaaring magpakita ang kaloob ng kaalaman bilang mga makabagong solusyon sa mga komplikadong problema, mga estratehiya sa negosyo na inspirado ng Diyos, o isang natatanging pag-unawa ng mga dinamika ng merkado. Ang mga profesional na gumagana sa kaloob na ito ay kadalasang nangunguna sa kanilang mga larangan, hindi lamang dahil sa kanilang karanasan, kundi dahil sa mga pananaw na tila nanggagaling sa wala, sa katunayan, direkta mula sa Diyos. Mahalagang maunawaan na ang kaloob ng kaalaman ay hindi pumapalit sa masigasig na pag-aaral o paghahanda. Sa katunayan, habang mas lumalim ka sa salita ng Diyos at naghahanap ng kaalaman sa iyong larangan ng pagkilos, mas lumilikha ka ng isang imbakan kung saan maaaring kumuha ang banal na espiritu kapag nagbibigay siya ng mga pahayag. Ito ay parang pinalawak mo ang bokabularyo na maaaring gamitin ng Diyos para makipag-usap sa iyo at sa pamamagitan mo.
Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan kung paano nagpapakita ang kaloob ng kaalaman ay sa pamamagitan. Kadalasan, habang tayo ay nananalangin, maaaring bigyan tayo ng banal na espiritu ng partikular na kaalaman tungkol sa mga sitwasyon o tao na ating ipinamamagitan. Pinapayagan tayo nito na manalangin ng may katumpakan at kapangyarihan, tinutugunan ang mga isyung hindi natin alam na umiiral. Para bang inaanyayahan tayo ng Diyos na makilahok sa kanyang gawain sa isang malalim at makabuluhang paraan. Sa ministeryo ng pagpapayo, ang kaloob ng kaalaman ay isang makapangyarihang kasangkapan. Ang mga tagapayo na gumagana sa kaloob na ito ay madalas na tumatanggap ng banal na pananaw tungkol sa mga ugat ng mga problemang hinaharap ng mga tao, na nagbibigay daan sa kanila na mag-alok ng patnubay na direktang tumutugon sa pinakaugat ng issue. Maaari nitong pabilisin ng malaki ang proseso ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Mahalagang tandaan na, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ang kaloob ng kaalaman ay dapat gamitin ng may kababaang loob at pagmamahal. Ang kaalaman, gaya ng ipinaalala sa atin ni Pablo, ay maaaring humantong sa pagmamataas kung hindi ito balansehin ng pagmamahal. Ang layunin ng kaloob na ito ay hindi upang tayo ay ipagmalaki, kundi upang palakasin ang katawan ni Kristo at luwalhatiin ang Diyos. Ang pag-unlad at pagpapalago ng kaloob ng kaalaman ay nangangailangan ng isang saloobin ng pagiging bukas at pagtanggap sa banal na espiritu. Magsimula sa paglikha ng mga puwang ng katahimikan sa iyong buhay, mga sandali kung kailan ikaw ay nakikinig lamang sa Diyos. Magsanay sa kilos ng pag-tune ng iyong isip at espiritu sa tinig ng Diyos. Kadalasan, ang mga banal na pahayag ay dumarating bilang mga biglang pag-iisip, mga impresyon, o maging mga imahe sa isipan. Isa pang mahalagang kasanayan ay ang regular na pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Ang kaloob ng kaalaman ay madalas na gumagana kasabay ng salita ng Diyos. Habang mas pamilyar ka sa Biblia, mas madali para sa banal na espiritu na dalhin sa iyong isipan ang mga may kaugnayang talata o ihayag ang mga bagong pananaw sa mga pamilyar na teksto. Huwag matakot na mag-risk kapag nadarama mong binibigyan ka ng Diyos ng isang salita ng kaalaman. Magsimulang ibahagi ang mga impresyong ito sa mga ligtas na kapaligiran, tulad ng mga maliliit na grupo o sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Habang nakikita mo ang positibong epekto ng mga salitang ito, lalago ang iyong tiwala sa kaloob. Tandaan din na ang kaloob ng kaalaman, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ay para sa kapakanan ng iba. Laging maging maingat sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Madalas, magbibigay ang Diyos ng isang partikular na salita ng kaalaman upang tulungan ang isang taong dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon. Mahalagang panatilihin ang isang saloobin ng pag-asa sa Diyos habang gumagana sa kaloob na ito. Ang kaalaman na natatanggap natin ay nagmumula sa Kanya, hindi sa ating sariling kakayahan o talino. Manatiling mapagkumbaba at laging handang kilalanin kapag ang isang bagay ay hindi nagmumula sa Diyos. Hindi bawat impresyon o pag-iisip ay kinakailangang isang banal na pahayag. Habang lumalago ka sa kaloob ng kaalaman, maaari kang magulat sa lalim at iba't ibang uri ng mga pahayag na ibinahagi ng Diyos. Maaari kang makatanggap ng mga pananaw tungkol sa mga personal na sitwasyon, direksyon, para sa mahahalagang desisyon, pag-unawa ng malalim na espiritual na katotohanan, o kahit na praktikal na impormasyon na maaaring makatulong sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Maaari din gumana ang kaloob na ito kasabay ng iba pang mga espiritual na kaloob. Halimbawa, kapag pinagsama sa kaloob ng propesya, maaari itong magresulta sa mga hindi kapanipaniwalang tumpak at makabuluhang mga salita ng propesya. Kasama ang kaloob ng pagpapagaling, maaari nitong ihayag ang espiritual na ugat ng pisikal na karamdaman na humahantong sa mas kumpletong pagpapagaling. Isa sa mga pinaka-nakakaantig na pagpapakita ng kaloob ng kaalaman ay kapag inihahayag nito ang pagmamahal, pag-aalaga ng Diyos sa mga personal at partikular na paraan. Isipin na makatanggap ng isang pahayag tungkol sa nakaraan ng isang taong hindi mo pa nakikilala, na nagbibigay daan sa iyo na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa isang paraan na lubos na dumadapo sa puso ng taong iyon. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga individual, kundi nagpapalakas din ng pananampalataya ng lahat ng nasasangkot. Habang lumalakad ka sa kaloob na ito, maghanda para sa mga sandali ng pagkamangha at paggalang. Magkakaroon ng mga pagkakataon kung kailan ang kaalaman na ibinahagi ng Diyos ay magiging napakatumpak at makapangyarihan na wala kang duda sa pinagmulan nito na banal.
Ang mga sandaling ito ay nagsisilbing paalala sa atin ng kadakilaan ng Diyos at ng kanyang pagnanais na makipag-usap ng malalim sa kanyang mga anak. Ang kaloob ng kaalaman ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Pumupunit ito ng mga hadlang, nagdadala ng pagpapagaling sa mga nakatagong sugat, nagbibigay ng direksyon sa mga panahon ng kalituhan, at inihahayag ang mapagmahal na likas ng Diyos sa mga konkretong paraan. Habang tinatanggap at pinauunlad mo ang kaloob na ito, nagiging mas epektibong daluyan ka ng pagmamahal, kapangyarihan ng Diyos, dinadala ang kanyang liwanag sa isang mundong labis na nangangailangan nito. Sa makatuwid, buksan ang iyong puso at isipan para sa pambihirang kaloob na ito. Hilingin sa Diyos na palawakin ang iyong kakayahang tumanggap at magbahagi ng kanyang banal na kaalaman. Maging handa na magulat, mahamong at mabago habang ibinahagi ng Diyos ang kanyang mga lihim sa iyo. Ang kaloob ng kaalaman ay hindi lamang isang kakayahang espiritual. Ito ay isang imbitasyon para sa isang malalim na pakikipagtulungan sa may lalang ng sansinukob na nakikilahok sa kanyang gawain ng pagtubos at pagpapanumbalik sa mundo. 3. Ang kaloob ng pananampalataya. Ang kaloob ng pananampalataya ay isa sa mga pinakamakapangyarihan at nagbabagong pagpapakita ng banal na espiritu sa buhay ng isang Kristiyano. Mahalagang maunawaan na ang kaloob na ito ay higit pa sa pananampalatayang tagapagligtas na taglay ng lahat ng mga mananampalataya. Ang kaloob ng pananampalataya ay isang pambihirang pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay daan sa Kristiyano na maniwala at kumilos sa mga paraan na lumalampas sa karaniwang pangunawa ng tao. Isipin ang isang pananampalatayang napakalakas na naglilipat ng mga bundok, hindi lamang sa metaporikal na kahulugan, kundi sa mga konkretong at pambihirang paraan. Ito ay isang pananampalataya na hindi nag-aalinlangan sa harap ng imposible, na nakakakita ng mga pagkakataon kung saan nakakakita lamang ang iba ng mga balakid. Ito ang kaloob ng pananampalataya sa pagkilos. Isang kapansin-pansing halimbawa sa Biblia ng kaloob na ito ay ang buhay ni Abraham. Nang tawagin siya ng Diyos na iwan ang kanyang lupang tinubuan at magtungo sa isang hindi kilalang lugar, sumunod si Abraham ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang paglalakbay ng pananampalataya ay umabot sa rurok sa gulang na ipinangako sa kanya ng Diyos ang isang anak. Sinasabi sa atin ng Roma 4:18-21 na si Abraham, sa pag-asa, ay naniwala laban sa pag-asa. Kahit na ang lahat ng likas na ebidensya ay nagtuturo sa imposibilidad, nanatiling matatag si Abraham sa pangako ng Diyos. Ang pambihirang pananampalataya na ito ay hindi lamang nagresulta sa kapanganakan ni Isaac, kundi itinatag din si Abraham bilang ama ng maraming bansa, tinutupad ang pangako ng Diyos sa isang dakila at malawak na paraan. Hindi lamang binago ng kaloob ng pananampalataya kay Abraham ang kanyang sariling buhay, kundi naimpluwensyahan din nito ang takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit paano natin mapapaunlad at mapapalakas ang kaloob na ito sa ating sariling buhay? Ang unang hakbang ay kilalanin na ang pananampalataya, bagaman ito ay isang kaloob, ay isang kalamnan din na kailangang sanayin. Tulad ng isang atleta na nagtitraining araw-araw upang mapagbuti ang kanyang mga kasanayan, kailangan nating patuloy na magsanay ng ating pananampalataya. Isang praktikal na paraan para gawin ito ay sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Roma 10:17 na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Habang mas lumalim tayo sa mga banal na kasulatan, mas tumitibay ang ating pananampalataya. Hindi ito basta pagbabasa lang ng walang malalim na pagsasaalang-alang, kundi ang tunay na pag-unawa at pamumuhay ng mga katotohanang biblikal. Isa pang mahalagang aspeto para sa pag-unlad ng kaloob ng pananampalataya ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Kapag kinikilala at pinasasalamatan natin ang Diyos para sa kanyang katapatan sa ating buhay, bumubuo tayo ng isang personal na patotoo na nagpapalakas sa ating pananampalataya para sa mga darating na hamon. Magsimulang magtago ng isang journal ng pasasalamat, araw-araw na isinusulat ang mga paraan, malaki man o maliit, kung paano naging tapat ang Diyos. Ang kaloob ng pananampalataya ay tumitibay din sa pamamagitan ng pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Hinihikayat tayo ng Hebreo 10:24-25 na huwag tumigil sa pagtitipon, kundi hikayatin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kapag nagbabahaginan tayo ng mga patotoo ng pananampalataya, sama-samang nananalangin,
at sinusuportahan ang isa't isa, napapalakas, at napaparami ang ating individual na pananampalataya. Mahalagang maunawaan na ang kaloob ng pananampalataya ay hindi isang pagtanggi sa katotohanan, kundi isang mas malalim na pag-unawa nito. Ang mga taong may ganitong kaloob ay hindi itinatanggi ang mga katotohanan, ngunit nakikita nila ito sa pamamagitan ng lente ng katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Naiintindihan nila na ang nakikitang katotohanan ay bahagi lamang ng kwento, at ang espiritual na kaharian ay kasing totoo ng pisikal. Isang nakakawili na aspeto ng kaloob ng pananampalataya ay ang kakayahan nitong mag-inspire at makahawa sa iba. Kapag may isang tao na gumagana sa kaloob na ito, ang kanyang dinatitinag na pagtitiwala sa Diyos ay madalas na nagpapasigla at nagpapalakas ng pananampalataya ng mga nasa paligid niya. Para bang nakakahawa ang pananampalataya, kumakalat at dumadami sa komunidad ng mga mananampalataya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kaloob ng pananampalataya ay hindi garantiya ng isang buhay na malaya sa mga hamon o pagdududa. Kahit na ang mga pinakadakilang bayani ng pananampalataya ay nakaranas ng mga sandali ng pagtatanong at pakikibaka. Ang pagkakaiba ay kung paano sila tumugon sa mga sitwasyong ito. Ang mga may kaloob ng pananampalataya ay may tendensyang humarap sa Diyos sa mga panahon ng krisis, nagtitiwala sa Kanya ng mas malalim. Isang makapangyarihang pagpapakita ng kaloob ng pananampalataya ay ang kakayahang magpatuloy sa panalangin. Ang mga taong may ganitong kaloob ay madalas na nangunguna sa kanilang buhay ng matyagang pamamagitan. Sila ay nananalangin ng may dinatitinag na paniniwala, minsan ay sa loob ng maraming taon, nang hindi nawawalan ng pag-asa na sasagutin ng Diyos. Ang pagpupumilit na ito sa panalangin ay madalas na nagbubunga ng mga himala at pambihirang mga pagbabago. Nagpapakita rin ang kaloob ng pananampalataya sa kahandaang magsugal para sa kaharian ng Diyos. Isipin ng mga misyonerong iniwan ang ginhawa ng kanilang mga tahanan upang dalhin ang ebanghelyo sa mapanganib na lugar, o ang mga Kristiyanong negosyante na nagsimula ng mga matatapang na negosyo na may layuning luwalhatiin ang Diyos at pagpalain ang iba. Ang matapang na pananampalatayang ito ay madalas na nagbubukas ng mga pinto para sa pambihira at nagpapasigla ng mga kilusan ng Diyos. Nakamamangha kung paano gumagana ang kaloob ng pananampalataya sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa pamilya, maaari itong magpakita bilang isang dinatitinag na tiwala sa pagpapanumbalik ng mga wasak na relasyon. Sa trabaho, maaari itong humantong sa mga matatapang na desisyon na pinapatnubayan ng mga prinsipyong biblikal, kahit na tila salungat ito sa lohika ng merkado. Sa simbahan, maaari itong mag-inspire ng mga proyektong pangitain na nakakaapekto sa buong komunidad para kay Kristo. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng pananampalataya ay ang papel nito sa espiritual na pakikibaka. Inilalarawan ng Efeso 6:16 ang pananampalataya bilang isang kalasag na maaaring magpatay sa lahat ng nagniningas na palaso ng masama. Ang mga taong may ganitong kaloob ay madalas na nangunguna sa mga sitwasyon ng espiritual na tunggalian, nananatiling matatag at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos kahit na sa harap ng matinding pag-atake. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng pananampalataya, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ay ipinagkaloob para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo at para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa personal na pagpapataas. Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay kailangang manatiling mapagkumbaba, kinikilala na ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ang kanilang sariling kakayahan, ang gumagawa ng imposible. Sa mga araw ngayon, nakakakita tayo ng mga modernong patotoo ng pambihirang pananampalataya na nagbibigay inspirasyon at hamon sa atin. Isipin ang mga Kristiyano sa mga bansang matinding inuusig, na araw-araw na isinusugal ang kanilang mga buhay para magtipon at sumamba. O ang mga pinuno ng ministeryo na nagsisimula ng mga gawaing kawanggawa sa mga lugar na winasak ng kahirapan, nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang mga kinakailangang mapagkukunan. Mahalaga rin ang kaloob ng pananampalataya sa pagpapagaling at mga himala. Madalas, ang dinatitinag na pananampalataya ng isang tagapamagitan o ng isang taong nangangasiwa ng pagpapagaling ang nagsisilbing katalisador para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalatayang ito ay hindi lamang naniniwala na kaya ng Diyos na magpagaling, kundi na nais niya talagang magpagaling, nagtutugma sa kanyang kalooban at pagkatao. Para mapaunlad ang kaloob ng pananampalataya, mahalagang lumikha ng isang kapaligiran ng pag-asa sa ating mga buhay.
Nangangahulugan ito ng pamumuhay sa patuloy na pag-asam sa pagkilos ng Diyos, maingat na tumitingin sa mga paraan, kung minsan ay banayad, kung paano siya kumikilos. Ang saloobin ng pag-asang ito ay nagpapanatili sa atin na alerto at handang makipagtulungan sa ginagawa ng Diyos. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagsunod. Ang kaloob ng pananampalataya ay madalas na humahantong sa atin sa mga hakbang ng pagsunod na maaaring tila hindi makatwiran sa mga mata ng mundo. Sa pagsunod sa mga banal na direksyong ito, kung saan madalas nating nakikita ang pinakamalaking pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya at pagsunod ay magkasama, bawat isa ay pinalakas ng isa't isa. Mahalagang maunawaan na ang kaloob ng pananampalataya ay hindi gumagana ng hiwalay, kundi sa pakikiisa sa iba pang mga espiritual na kaloob at sa banal na karunungan. Halimbawa, maaaring magtrabaho ang isang may kaloob ng pananampalataya kasama ang isang may kaloob ng pagkilatis. Tinitiyak na ang kanyang pananampalataya ay nakahanay sa kalooban ng Diyos sa mga partikular na sitwasyon. Sa wakas, mahalagang tandaan na ang kaloob ng pananampalataya, bagaman makapangyarihan, ay hindi tayo ginagawang mga espiritual na superhero. Tayo ay mga tao pa rin, may mga kahinaan at pagkakamali. Ang kagandahan ng kaloob na ito ay kung paano ginagamit ng Diyos ang ating pantaong karupukan upang ipakita ang kanyang pambihirang kapangyarihan, patuloy na ipinaalaala sa atin na ang kanyang biyaya, hindi ang ating sariling lakas, ang gumagawa ng imposible. Habang nagsisikap tayong mapaunlad at magamit ang kaloob ng pananampalataya, gawin natin ito ng may kababaang loob, pagmamahal, at karunungan, laging ituro ang Diyos at hanapin ang pagpapalakas ng katawan ni Kristo. Tandaan, ang pananampalatayang naglilipat ng mga bundok ay nagsisimula sa maliliit na hakbang ng pagtitiwala. Bawat kilos ng pananampalataya, gaano man kaliit, ay isang binhing maaaring gamitin ng Diyos upang mamunga ng pambihirang mga bunga sa kanyang kaharian. 4. Ang kaloob ng pagpapagaling. Ang kaloob ng pagpapagaling ay isa sa mga pinakapambihira at nakakaapektong pagpapakita ng banal na espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Ang kaloob na ito ay kumakatawan sa pambihirang kapangyarihan ng Diyos na ipanumbalik ang pisikal, emosyonal, at espiritual na kalusugan ng mga tao, kadalasan sa mga paraan na humahamong sa medikal at siyentipikong pangunawa. Kapag nagsasalita tayo ng kaloob ng pagpapagaling, mahalagang maunawaan na hindi ito tungkol sa kakayahan ng tao, kundi sa isang direktang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng isang individual. Ang Diyos ang nagpapagaling, ang Kristiyano ay isang daluyan lamang para sa banal na biyayang ito. Sa Biblia, nakakakita tayo ng hindi mabilang na mga halimbawa ng kapangyarihan ng pagpapagaling sa pagkilos. Si Jesus, ang pinakadakilang halimbawa, ay nagpagaling ng mga bulag, bingi, paralitiko, at maging nagbuhay ng mga patay. Ang mga apostol, puno ng banal na espiritu, ay nagpatuloy sa ministeryong ito ng pagpapagaling pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus. Isang kapansin-pansing halimbawa ay matatagpuan sa mga Gawa 3, 1:10, kung saan pinagaling nina Pedro at Juan ang isang lalaking pilay mula pagkapanganak sa templo. Ang himalang ito ay hindi lamang nagbago sa buhay ng taong iyon, kundi nagsilbi rin bilang isang makapangyarihang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos, humahantong sa marami na maniwala kay Jesus. Ganito madalas gumagana ang kaloob ng pagpapagaling, hindi lamang para sa pakinabang ng individual na napagaling, kundi bilang isang tanda ng pagmamahal, kapangyarihan ng Diyos para sa lahat ng nakakita. Sa mga araw ngayon, patuloy na gumagana ang kaloob ng pagpapagaling sa mga makapangyarihang paraan. Bagaman maaaring matukso tayong isipin na ang mga araw ng mga himala ay naiwan na sa nakaraan, hindi mabilang na mga patotoo sa buong mundo ang nagpapatunay ng kabaligtaran. Ang mga tao ay gumagaling sa kanser, nawawala ang mga malubhang sakit, at binaliktad ang mga kondisyong itinuturing na hindi na magagamot sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng pagpapagaling ay maaaring magpakita sa iba't ibang paraan. Kung minsan, ang pagpapagaling ay agarang-agaran at dramatiko, tulad ng nakikita natin sa maraming naratibo sa Biblia. Sa ibang mga kaso, maaaring ito ay isang unti-unting proseso kung saan nararanasan ng tao ang progresibong pagbuti pagkatapos ng panalangin. Parehong anyo ay pantay na mahimalang at nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Bukod sa pisikal na pagpapagaling, maaari ring gumana ang kaloob ng pagpapagaling sa larangan ng emosyonal at mental. Ang malalim na trauma, depresyon, pagkabalisa,
at iba pang emosyonal na karamdaman ay maaaring mapagaling sa pamamagitan ng kaloob na ito. Ang dimensyong ito ng pagpapagaling ay partikular na may kaugnayan sa ating kasalukuyang lipunan, kung saan napakaraming nagdurusa sa mga isyu sa kalusugang pangkaisipan. Para sa mga gumagana sa kaloob ng pagpapagaling, mahalaga ang pagpapanatili ng isang saloobin ng kababaang loob at pag-asa sa Diyos. Hindi na sa tao ang kapangyarihan, kundi sa Diyos. Siya ang nagpapasya kung kailan at paano magpapagaling. Nangangahulugan ito na hindi natin palaging nakikita ang pagpapagaling na nangyayari sa paraan o sa oras na inaasahan natin, na maaaring maging isang hamon para sa pananampalataya ng mga nangangasiwa at ng mga naghahanap ng kagalingan. Isang isyong madalas lumilitaw kapag pinag-uusapan natin ang kaloob ng pagpapagaling ay ang kaugnayan nito sa modernong medisina. Mahalagang maunawaan na ang kaloob na ito ay hindi salungat sa medikal na agham. Sa katunayan, maraming Kristiyano ang nakakakita sa medisina bilang isa sa mga paraan kung paano nagdadala ng pagpapagaling ang Diyos. Maaaring magtulungan ang kaloob ng pagpapagaling at ang mga medikal na paggamot kung minsan ay binibilis ang proseso ng paggaling o nagbibigay ng mga pagpapagaling na itinuturing ng medisina na imposible. Ang mga nangangasiwa ng pagpapagaling ay dapat maging matalino sa pagpapayo sa mga tao na ipagpatuloy ang kanilang mga medikal na paggamot maliban kung iba ang itinuro ng kanilang mga doktor. Ang pananampalataya sa Diyos para sa pambihirang pagpapagaling ay hindi ibinubukod ang responsibilidad na alagaan ang katawan ng may karunungan at pag-iingat. Ang pagsasagawa ng kaloob ng pagpapagaling ay kadalasang kinasasangkutan ng panalangin, pagpapatong ng mga kamay, at, sa ilang mga kaso, pagpapahid ng langis, tulad ng nabanggit sa Santiago 5 oras 14 na minuto negatibo 15. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang iisang formula para sa banal na pagpapagaling. Maaaring gumamit ang Diyos ng iba't ibang mga pamamaraan at pangyayari upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng pagpapagaling ay ang awa. Madalas na naaakit sa awa si Jesus bago gumawa ng mga himalang pagpapagaling. Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay dapat magkaroon ng isang mapagmahal na puso, tunay na nababahala para sa kapakanan ng iba. Ang habag na ito ay hindi lamang nag-uudyok ng panalangin para sa pagpapagaling, kundi nag-aalok din ng kaginhawahan at suporta, anuman ang agarang resulta. Mahalagang tugunan ang isyong bakit hindi lahat ay napapagaling. Ito ay isang komplikadong tanong na hinahamon ang mga teologo at mananampalataya sa buong mga siglo. Mahalagang panatilihin ang balanse sa pagitan ng pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na magpagaling at ang pag-unawa na ang kanyang mga paraan ay hindi palaging ang ating mga paraan. Ang kawalan ng pagpapagaling ay hindi nagsasaad ng kakulangan ng pananampalataya o pagmamahal ng Diyos. Kung minsan, natutupad ang layunin ng Diyos sa mga paraan na hindi natin ganap na nauunawaan. Ang mga nangangasiwa ng pagpapagaling ay dapat maging handa na harapin ang mga kabiguan at mahihirap na mga katanungan. Mahalagang mag-alok ng patuloy na suporta at pagpapalakas ng loob, kahit na ang pagpapagaling ay hindi nangyari tulad ng inaasahan. Ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pagmamahal ay dapat maging pundasyon, hindi lamang ang pag-asam para sa isang partikular na resulta. Ang kaloob ng pagpapagaling ay mayroon ding mahalagang papel sa ebanghelisasyon. Ang mga himalang pagpapagaling ay madalas na nagbubukas ng mga pinto para sa pagbabahagi ng ebanghelyo, nagpapakita sa isang konkretong paraan ng pagmamahal, kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, mahalagang ang pagpapagaling ay hindi gamitin bilang isang pain para hikayatin ang mga tao, kundi bilang isang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. Upang mapaunlad at lumago sa kaloob ng pagpapagaling, mahalaga ang pagpapalago ng isang buhay ng pagiging malapit sa Diyos. Kasama rito ang regular na panalangin, pag-aaral ng salita, at pagiging sensitibo sa patnubay ng banal na espiritu. Habang mas nagtutugma tayo sa puso ng Diyos, mas epektibong magagamit tayo bilang instrumento ng kanyang kagalingan. Mahalaga rin ang pagsasanay. Marami sa mga gumagana sa kaloob na ito ang nagsimula sa pamamagitan ng pagdarasal para sa maliliit na bagay, mga sakit ng ulo, sipon, maliliit na pinsala, at unti-unting nakita ang Diyos na ginagamit ang kanilang mga panalangin para sa mas makabuluhang pagpapagaling. Huwag matakot na magsimula ng maliit at makita ang Diyos na nagpapalaki sa iyong pananampalataya at bisa sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng pagpapagaling, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob,
ay ipinagkaloob para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat gamitin para sa sariling promosyon o personal na pakinabang. Ang kababaang loob at integridad ay mahalaga para sa mga gumagana sa kaloob na ito. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng pagpapagaling ay ang potensyal nito na magdala ng holistikong pagpapanumbalik. Kadalasan, ang pisikal na pagpapagaling ay sinasamahan ng emosyonal at espiritual na pagpapagaling. Ang mga taong nakakaranas ng pagpapagaling na hawak ng Diyos ay madalas na nagsasabi ng isang pagbabago ng kanilang pananampalataya, kalayaan mula sa mga takot at pagkabalisa, at isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kagalingan. Maaari ding gumana ang kaloob ng pagpapagaling kasabay ng iba pang mga espiritual na kaloob. Halimbawa, ang isang may kaloob ng salita ng kaalaman ay maaaring makatanggap ng mga partikular na pananaw tungkol sa kalagayan ng isang tao na nagpapatnubay sa mga panalangin para sa pagpapagaling ng mas tumpak. Ang kaloob ng pananampalataya ay maaaring magtrabaho ng magkasabay sa kaloob ng pagpapagaling, nagbibigay daan sa taong maniwala para sa mga himalang tila imposible. Mahalagang lumikha ang mga simbahan ng isang kapaligiran kung saan maaaring umunlad ang kaloob ng pagpapagaling. Maaaring kasama rito ang pag-aalok ng pagsasanay at mga pagkakataon para masanay ng mga tao ang kaloob na ito, pati na rin ang paglikha ng mga partikular na sandali sa panahon ng mga pagsamba para sa panalangin para sa mga may sakit. Ang isang kapaligiran ng pananampalataya at pag-asa ay maaaring maging katalisador para sa pagpapakita ng kaloob na ito. Sa parehong pagkakataon, mahalagang panatilihin ang isang malusog na balanse. Ang paghahanap ng pagpapagaling ay hindi dapat maging isang pagka-obses o mapapalitan ang iba pang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano, tulad ng pagiging alagad, pakikisama, at paglilingkod. Ang pagpapagaling ay isang pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos, ngunit hindi ito ang tanging layunin ng buhay Kristiyano. Para sa mga naghahanap ng pagpapagaling, mahalagang linangin ang isang saloobin ng pagtitiwala sa Diyos, anuman ang resulta. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang ang paniniwala na kaya ng Diyos na magpagaling, kundi ang pagtitiwala sa Kanya kahit na ang pagpapagaling ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Ang dinatitinag na pagtitiwala sa Diyos na ito, kahit na sa gitna ng paghihirap, ay maaaring maging isang makapangyarihang patotoo. Ipinaalaala rin sa atin ng kaloob ng pagpapagaling ang katotohanan ng espiritual na mundo at ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng mga puwersa ng kadiliman. Kadalasan, ang pagpapagaling ay hindi lamang kinasasangkutan ng pisikal na pagpapanumbalik, kundi pati na rin ng espiritual na kalayaan. Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay dapat maging handa na harapin ang espiritual na pagsalungat at magsagawa ng otoridad sa pangalan ni Jesus. Sa huli, ipinaalaala sa atin ng kaloob ng pagpapagaling ang isang mas malaking bagay, ang pangako ng Diyos ng ganap na pagpapanumbalik at pagpapagaling sa Kanyang walang hanggang kaharian. Bawat pagpapagaling na ating nasasaksihan ngayon ay isang pansamantalang pagsilip at patikim ng dakilang kinabukasang iyon, kung saan wala ng sakit, paghihirap o kamatayan. Habang nagsisikap tayong gawin ang kaloob ng pagpapagaling, gawin natin ito ng may pananampalataya, habag, at karunungan. Laging itinuro ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Nawa ang ating mga buhay ay maging mga daluyan kung saan dumadaloy ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos, nagdadala ng pag-asa, pagpapanumbalik, at pagbabago sa isang mundong labis na nangangailangan ng banal na paghipo. 5. Ang kaloob ng paggawa ng mga himala. Ang kaloob ng paggawa ng mga himala ay isa sa mga pinakakapansin-pansin at makapangyarihang pagpapakita ng banal na espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Ang kaloob na ito ay higit pa sa pagpapagaling ng pisikal, sumasaklaw ng isang malawak na saklaw ng mga pambihirang interbensyon na humahamon sa mga batas ng kalikasan at nagpapakita ng walang hanggan na kapangyarihan ng Diyos. Kapag nagsasalita tayo ng mga himala, tinutukoy natin ang mga pangyayaring lumalampas sa likas na at siyentipikong paliwanag. Ito ay mga pangyayaring nagpapamangha sa mga tao, nagtatanong kung paano ang isang napakapambihirang bagay ay maaaring mangyari. Ang layunin ng mga himalang ito ay higit pa sa agarang pakinabang, nagsisilbi ang mga ito bilang mga palatandaan ng kapangyarihan at presensya ng Diyos, kadalasang humahantong sa mga tao sa isang mas malalim na pananampalataya o pagbabalik loob. Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa ng mga himala sa Biblia ay ang pagbubukas ng dagat na pula ni Moises,
na ikinuwento sa Eksodo 14:21 Hindi lamang iniligtas ng monumental na pangyayaring ito ang mga Israelita mula sa pag-uusig ng mga Ehipsyo, kundi itinatag din nito ang reputasyon ni Moises bilang piniling pinuno ng Diyos at ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos sa hindi maitatangging paraan. Ang himalang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa pananampalataya ng milyon-milyong tao hanggang sa ngayon, nagsisilbing patotoo ng kakayahan ng Diyos na gawin ang imposible. Sa sinaunang iglesia, nakikita natin ang kaloob ng paggawa ng mga himala sa pagkilos sa pamamagitan ng mga apostol. Ang mga gawa ng mga apostol ay puno ng mga ulat ng mga pambihirang himala, mula sa pambihirang pagpapalaya kay Pedro mula sa bilangguan, mga gawa 12, 6 tandang bawas 11, hanggang sa pagkabuhay na mag-uli ni Tabita sa pamamagitan ni Pedro, mga gawa 9:36 -42. Ang mga himalang ito ay hindi lamang nakinabang sa mga individual na direktang kasangkot, kundi nagsilbi rin silang mga makapangyarihang patotoo ng Ebanghelyo, humahantong sa maraming maniwala kay Jesucristo. Mahalagang maunawaan na ang kaloob ng paggawa ng mga himala ay hindi limitado sa mga dakila at espektakular na pangyayari. Madalas, nagpapakita ito sa mga pang-araw-araw na sitwasyon sa mga paraan na maaaring tila maliit para sa karaniwang tagamasid, ngunit lubos na makabuluhan para sa mga nakakaranas nito. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang pananalaping probisyon sa isang panahon ng matinding pangangailangan, isang pambihirang proteksyon sa panahon ng isang aksidente, o isang biglaang pagbabago ng mga pangyayari na dating tila imposible. Sa mga panahon ngayon, patuloy na aktibo ang kaloob ng paggawa ng mga himala sa iglesia. Mayroong hindi mabilang na patotoo ng mga Kristiyano sa buong mundo na nakakaranas ng mga pambihirang interbensyon ng Diyos. Maaari itong magsama ng pagpaparami ng pagkain sa mga sitwasyon ng kakulangan, biglaang pagtigil ng mapanganib na mga bagyo, o kahit na mga ulat ng mga modernong pagkabuhay na mag-uli. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang nagpapalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya, kundi hinahamon din ang kawalan ng paniniwala ng mga skeptiko, nagbubukas ng mga pinto para sa mga pag-uusap tungkol sa katotohanan at kapangyarihan ng Diyos. Para sa mga gumagana sa kaloob ng paggawa ng mga himala, mahalagang panatilihin ang isang malalim na pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Ang kapangyarihan upang gumawa ng mga himala ay hindi sa individual, kundi nagmumula lamang sa Diyos. Ang Kristiyano ay isang daluyan lamang kung saan pinipili ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang pag-unawang ito ay tumutulong upang maiwasan ang panganib ng espiritual na pagmamataas o paghahanap ng personal na pagkilala. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng paggawa ng mga himala ay ang pananampalataya. Madalas na binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananampalataya kapag gumagawa ng mga himala, kadalasang sinasabi na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, o mangyari sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Para sa mga gumagana sa kaloob na ito, ang pagpapalago ng isang matatag at di natitinag na pananampalataya ay mahalaga. Kasama rito ang isang malalim na pagtitiwala sa katangian at kapangyarihan ng Diyos, pati na rin ang kahandaang maniwala sa imposible. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang kawalan ng mga himala ay hindi nangangahulugan ng kakulangan ng pananampalataya. Ang mga paraan ng Diyos ay madalas na misteryoso, at siya ay kumikilos ayon sa kanyang soberanong kalooban. Kahit na ang mga tao na may dakilang pananampalataya ay maaaring makaharap ng mga sitwasyon kung saan ang mga milagro na kanilang inaasahan ay hindi nangyayari. Sa mga sandaling ito, ipinapakita ng tunay na pananampalataya ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mga pangyayari. Ang kaloob ng paggawa ng mga himala ay may mahalagang papel din sa ebanghelisasyon. Ang mga himala ay maaaring magbukas ng mga pinto para sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga sitwasyon kung saan ang mga salita lamang ay maaaring hindi sapat. Sa maraming kultura sa buong mundo, lalo na sa mga lugar na hindi pa naaabot, ang mga makikitang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala ay naging instrumental sa pagtatatag ng mga iglesia at sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Gayunpaman, mahalagang panatilihin ang balanse. Habang ang mga himala ay maaaring maging makapangyarihan sa paghila ng atensyon ng mga tao sa Diyos, ang matatag na pananampalataya ay hindi dapat umasa lamang sa mga pambihirang karanasan.
Ang matibay na espiritual na paglago ay nangangailangan ng isang pundasyon sa salita ng Diyos at isang personal na relasyon sa Kanya na higit pa sa paghahanap ng mga tanda at mga kababalaghan. Ipinaalaala rin sa atin ng kaloob ng paggawa ng mga himala ang katotohanan ng espiritual na mundo at ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng kaharian ng Diyos at ng mga puwersa ng kadiliman. Madalas na nangyayari ang mga himala sa mga sitwasyon ng matinding espiritual na pakikibaka, nagsisilbing mga pagpapakita ng superior na kapangyarihan ng Diyos sa anumang sumasalungat na puwersa. Nangangailangan ito na ang mga gumagana sa kaloob na ito ay maging espiritual na handa at mulat sa espiritual na dimensyon ng kanilang ministeryo. Upang mapaunlad at lumago sa kaloob ng paggawa ng mga himala, mahalagang linangin ang isang buhay ng pagiging malapit sa Diyos. Kasama rito ang paglalaan ng oras sa panalangin, pag-aaral ng salita, pagsamba, at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Habang mas nagtutugma tayo sa puso at kalooban ng Diyos, mas epektibong magagamit tayo bilang instrumento ng Kanyang mahimalang kapangyarihan. Mahalaga rin ang pagsasanay at katapangan. Marami sa mga gumagana sa kaloob na ito ang nagsimulang kumuha ng maliliit na hakbang ng pananampalataya, nananalangin para sa mga sitwasyong tila imposible at nakikita ang Diyos na tumugon sa mga nakakagulat na paraan. Sa paglipas ng panahon at karanasan, lumago ang kanilang pananampalataya at bisa sa ministeryo ng mga himala. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng paggawa ng mga himala, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ay ipinagkaloob para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat gamitin para sa sariling promosyon o personal na pakinabang. Ang integridad at kadalisayan ng motibo ay mahalaga para sa mga gumagana sa kaloob na ito. Isang kawili-wiling aspeto ng kaloob ng paggawa ng mga himala ay kung paano ito maaaring magpakita sa iba't ibang paraan sa iba't ibang kontekstong pangkultura. Sa ilang kultura, ang mga himala ng probisyon o proteksyon ay maaaring mas kapansin-pansin, habang sa iba, ang mas dramatikal na pagpapakita ng espiritual na kapangyarihan ay maaaring mas karaniwan. Sumasalamin ito sa pagkakaiba-iba ng gawain ng Diyos at sa Kanyang kakayahang makipag-usap ng may kaugnayan sa iba't ibang konteksto. Maaari ding magtulungan ang kaloob ng paggawa ng mga himala at ang iba pang mga espiritual na kaloob. Halimbawa, maaaring makatanggap ang isang may kaloob ng salita ng kaalaman ng mga tiyak na impormasyon tungkol sa isang sitwasyong nangangailangan ng pambihirang interbensyon. Ang kaloob ng pananampalataya ay maaaring gumana ng magkasabay sa kaloob ng paggawa ng mga himala, nagbibigay ng kinakailangang kumpiyansa upang maniwala at kumilos sa mga sitwasyong tila imposible. Mahalagang lumikha ang mga iglesia ng isang kapaligiran kung saan kinikilala at hinihikayat ang kaloob ng paggawa ng mga himala. Maaaring kasama rito ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa mga himala, mga pagkakataon para sa mga patotoo ng mga pambihirang interbensyon, at mga partikular na sandali sa panahon ng mga pagsamba para sa panalangin para sa mga himala. Ang isang kapaligiran ng pananampalataya at pag-asa ay maaaring maging katalisador para sa pagpapakita ng kaloob na ito. Sa parehong pagkakataon, mahalagang panatilihin ang isang malusog na balanse. Ang paghahanap ng mga himala ay hindi dapat maging isang pagka-obses o mapapalitan ang iba pang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano, tulad ng pagiging alagad, pakikisama, at paglilingkod. Ang mga himala ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi ang tanging aspeto ng buhay Kristiyano. Para sa mga naghahanap ng mga himala sa kanilang buhay, mahalagang magkaroon ng isang saloobin ng pagtitiwala sa Diyos, anuman ang resulta. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang naniniwala na kaya ng Diyos na gumawa ng mga himala, kundi nagtitiwala sa Kanya kahit na ang mga himala ay hindi nangyayari sa paraang inaasahan natin. Ang dinatitinag na pagtitiwala sa Diyos na ito, kahit na sa gitna ng mahihirap na pangyayari, ay maaaring maging isang makapangyarihang patotoo. Ipinaalaala rin sa atin ng kaloob ng paggawa ng mga himala ang pagkasoberano ng Diyos. Habang tayo ay tinawag na manalangin ng may pananampalataya at pag-asa, ang Diyos ang nagpapasya kung kailan at paano pambihirang makikialam. Nangangailangan ito ng isang pag-uugali ng pagsuko sa kalooban ng Diyos at kahandaang tanggapin ang Kanyang mga paraan, kahit na hindi natin ganap na nauunawaan ang mga ito. Mahalagang tugunan ang pagdududa at mga kritisismo na kadalasang kasama ng mga ulat ng mga himala. Sa isang panahon ng agham at rasyonalismo, maraming nagdududa sa pagiging totoo ng mga himala.
Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay dapat maging handa na harapin ang mga pagtatanong at, kung naaangkop, magbigay ng mga ebidensya at patotoo na sumusuporta sa katotohanan ng mga himalang kanilang nasaksihan. Sa wakas, ipinaalaala sa atin ng kaloob ng paggawa ng mga himala ang pambihirang katangian ng pananampalatayang Kristiyano. Sa isang mundong madalas na sinusubukang ipaliwanag ang lahat sa pamamagitan ng likas na paraan, ang mga himala ay nagsisilbing mga makapangyarihang paalala na may higit pa sa katotohanan kaysa sa nakikita o mapaliwanag ng agham. Inaanyayahan tayo ng mga ito sa isang pananampalataya na lumalampas sa ordinaryo at yumayakap sa pambihirang kapangyarihan ng Diyos. Habang nagsisikap tayong gawin ang kaloob ng paggawa ng mga himala, gawin natin ito ng may pananampalataya, pagpapakumbaba, at karunungan. Laging itinuro ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan at kababalaghan. Nawa ang ating mga buhay ay maging mga buhay na patotoo ng nagbabagong kapangyarihan ng Diyos, nagdadala ng pag-asa, pagpapagaling, at pagbabago sa isang mundong labis na nangangailangan na maranasan ang pambihirang paghipo ng Diyos. 6. Ang kaloob ng propesya. Ang kaloob ng propesya ay isa sa mga pinakakaakit-akit at, sa parehong pagkakataon, kadalasang hindi nauunawaan ng mga espiritual na kaloob sa iglesia ngayon. Ang kaloob na ito, na binanggit ni Pablo sa 1 Korinto 12:10 at binigyang detalye sa 1 Korinto 14 na, ay isang makapangyarihang pagpapakita ng banal na espiritu na may potensyal na palakasin, hikayatin, at aliwin ang katawan ni Kristo. Kapag nagsasalita tayo ng propesya sa konteksto ng Biblia, mahalagang maunawaan na hindi ito tungkol lamang sa paghula ng hinaharap, gaya ng iniisip ng marami. Ang propesya, sa mismong diwa nito, ay ang paghahatid ng isang mensaheng hango sa Diyos para sa bayan ng Diyos. Maaari itong magsama ng mga paghahayag tungkol sa mga hinaharap na pangyayari, ngunit kadalasang kasama ang mga salita ng pagpapalakas ng loob, babala, patnubay, o tagubilin para sa kasalukuyan. Isang kapansin-pansing halimbawa ng propesya sa Bagong Tipan ay ang ginawa ni Agabus, na binanggit sa mga Gawa 11:27-30. Hinulaan ni Agabus ang isang malaking tagutom na darating sa buong Romano. Humantong ito sa paghahanda ng iglesia at pagpapadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea. Ang halimbawang ito ay nagpapakita kung paano ang propesya ay maaaring kapwa naghuhula at praktikal, nagsisilbing gabay sa iglesia sa kanilang mga pagkilos at desisyon. Ang pangunahing layunin ng propesya, gaya ng binigyang diin ni Pablo sa 1 Korinto 14:3, ay pagpapalakas ng loob, panghihikayat, at pag-aalo. Nangangahulugan ito na ang kaloob ng propesya ay hindi pangunahin upang masiyahan ang kuryosidad tungkol sa hinaharap, kundi upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya, hikayatin sila sa kanilang paglalakad kasama ng Diyos, at magbigay ng kaginhawahan sa mga panahon ng kahirapan. Mahalagang tandaan na ang pagsasagawa ng kaloob ng propesya sa kasalukuyang iglesia ay lubhang naiiba sa papel ng mga propeta sa Lumang Tipan. Habang ang mga propeta sa Lumang Tipan ay madalas na nagsasalita ng may ganap na otoridad bilang mga tagapagsalita ng Diyos, itinuturo sa atin ng Bagong Tipan na hatulan o suriin ang mga propesya. 1 Korinto 14:29. Ipinapahiwatig nito na ang mga kasalukuyang propesya ay dapat isailalim sa pagkilatis ng pamayanan ng pananampalataya at, higit sa lahat, nakahanay sa mga banal na kasulatan. Ang mga gumagamit ng kaloob ng propesya ay dapat magkaroon ng malalim na pagpapakumbaba at pagsuko sa otoridad ng iglesia. Ang propesya ay hindi dapat gamitin upang itaguyod ang mga personal na agenda o magkaroon ng kontrol sa iba. Sa halip, dapat itong ialok ng may kabaitan at pagmamahal, laging naglalayong mapakinabangan at mapalago ang espiritual na pamayanan. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng propesya ay ang pagkilatis. Hindi lahat ng mga impresyon o kaisipan na mayroon tayo ay tiyak na isang propesya mula sa Diyos. Mahalaga ang paglinang ng kakayahang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng ating sariling mga ideya at ang tunay na inspirasyon ng banal na espiritu. Nangangailangan ito ng espiritual na pagkahinog, pamilyaridad sa mga banal na kasulatan, at isang buhay ng panalangin at pagiging malapit sa Diyos. Ang responsableng pagsasagawa ng kaloob ng propesya sa iglesia ay maaaring magkaroon ng nagbabagong epekto. Maaari itong magdala ng banal na patnubay sa mga sandali ng pagpapasya, kaginhawahan sa mga panahon ng pagdurusa, paghahayag ng mga nakatagong kasalanan,
na humahantong sa pagsisisi at pagpapagaling. Madalas, ang isang maayos na inilapat na salita ng propesya ay maaaring maging katalisador para sa malalaking kilusan ng Diyos sa buhay ng mga individual at mga pamayanan. Gayunpaman, mahalagang tugunan ang mga potensyal na panganib at pang-aabuso na kaugnay ng kaloob ng propesya. Sa kasaysayan, nagkaroon ng mga kaso ng mga taong gumagamit ng mga hinihinalang salita ng propesya upang manipulahin, kontrolin, o samantalahin ang iba. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng Biblia ang kahalagahan ng pagsubok at pagkilatis. Binalaan tayo ng 1 Juan 4:1, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin niyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Para sa mga nagnanais na lumago sa kaloob ng propesya, ang unang hakbang ay magkaroon ng isang buhay ng pagiging malapit sa Diyos. Kasama rito ang paglalaan ng oras sa panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, at pamumuhay ng pagsunod at kabanalan. Habang mas nakasasabay tayo sa puso ng Diyos, mas malinaw nating makikilala ang kanyang tinig at mga mensahe para sa kanyang bayan. Mahalaga rin ang pagsasanay. Maaari itong magsimula sa mga ligtas na kapaligiran, gaya ng maliliit na grupong panalangin, kung saan maaaring magbahagi ang mga tao ng kanilang nararamdaman tungkol sa sinasabi ng Diyos at makatanggap ng puna mula sa mga matatag na kapatid sa pananampalataya. Sa paglipas ng panahon at karanasan, maaaring lumago ang tiwala at katumpakan sa pagsasagawa ng kaloob. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng propesya, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ay ipinagkaloob para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi dapat gamitin para sa sariling promosyon o para makakuha ng katayuan sa iglesia. Ang pagpapakumbaba at integridad ay mahalaga para sa mga gumagamit ng kaloob na ito. Isang kawili-wiling aspeto ng kaloob ng propesya ay kung paano ito maaaring magpakita sa iba't ibang paraan sa iba't ibang kontekstong pangkultura at denominasyonal. Sa ilang mga tradisyon, ang propesya ay maaaring magkaroon ng anyo ng mga inspiradong mensahe sa panahon ng pagsamba. Sa iba, maaaring higit itong magpakita bilang mas pinatalas na pagkaramdam sa patnubay ng banal na espiritu sa pang-araw-araw na buhay at mga desisyon ng iglesia. Maaari ding magtulungan ang kaloob ng propesya at ang iba pang mga espiritual na kaloob. Halimbawa, maaaring makatulong ang isang may kaloob ng pagkilatis upang suriin ang pagiging tunay ng isang salita ng propesya. Ang kaloob ng karunungan ay maaaring maging mahalaga upang maunawaan kung paano ilalapat ang isang propetikong mensahe sa praktikal at mapagpalayang paraan. Mahalagang lumikha ang mga iglesia ng isang kapaligiran kung saan maaaring umunlad ng malusog at ayon sa Biblia ang kaloob ng propesya. Maaaring kasama rito ang pagtuturo tungkol sa kaloob, mga pagkakataon para sa pagsasagawa nito sa mga ligtas na kapaligiran, at malinaw na mga proseso para sa pagsusuri at paglalapat ng mga salita ng propesya. Mahalaga ang balanse sa pagitan ng pagiging bukas sa pagkilos ng espiritu at ng maingat na pagkilatis. Sa parehong pagkakataon, mahalagang mapanatili ang isang balanseng pananaw. Habang ang kaloob ng propesya ay mahalagang gawin at nakapagpapalakas ng loob, hindi dapat nito palitan o pababain ang kahalagahan ng nakasulat na salita ng Diyos. Ang mga banal na kasulatan ay nananatiling panghuling otoridad at pamantayan kung saan dapat hatulan ang lahat ng propesya. Para sa mga tumatanggap ng mga salita ng propesya, mahalagang lapitan ang mga ito ng may pagkilatis at panalangin. Hindi lahat ng salitang inaangkin ng isang tao na mula sa Diyos ay tunay na propesya. Matalino na humingi ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng panalangin, payo ng mga espiritual na nakatatanda, at, higit sa lahat, pagsang-ayon sa mga banal na kasulatan. Maaari ring magkaroon ng makabuluhang papel ang kaloob ng propesya sa ebanghelisasyon at misyon ng iglesia. Madalas, ang isang tumpak na salita ng propesya ay maaaring magbukas ng mga puso sa ebanghelyo sa mga paraan na hindi magawa ng mga lohikal na argumento o mga maayos na presentasyon. Gayunpaman, mahalagang gamitin ang propesya ng may karunungan at pagiging sensitibo sa mga kontekstong ito, laging itinuro ang mga tao kay Kristo at hindi sa propeta. Isang hamon na aspeto ng kaloob ng propesya ay ang pagharap sa mga propesyang tila hindi natupad. Mahalagang tandaan na ang ating pag-unawa at interpretasyon ng isang salita ng propesya ay maaaring hindi perpekto. Bukod dito, maraming propesya, lalo na ang mga nauugnay sa hinaharap, ay maaaring may kondisyon na kasalalay sa tugon ng mga tao.
Ang pagpapakumbaba upang aminin ang mga pagkakamali at ang kahandaang matuto at lumago ay mahalaga sa mga sitwasyong ito. Ipinaalaala rin sa atin ng kaloob ng propesya ang kaugnayan na katangian ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi isang malayong at tahimik na nilalang, kundi isang mapagmahal na Ama na nais makipag-usap sa kanyang mga anak. Ang propesya ay isa sa mga paraan kung paano siya nakikipag-usap sa atin, ipinapakita ang kanyang pag-aalaga, patnubay para sa mga partikular na sitwasyon sa ating mga buhay at sa buhay ng iglesia. Mahalagang tugunan ang pagdududa na kadalasang kasama ng mga talakayan tungkol sa propesya sa kasalukuyang iglesia. Ipinagtatalunan ng ilan na ang kaloob ng propesya ay tumigil na noong naisara ang biblikal na kanon. Gayunpaman, maraming teologo at Kristiyanong pinuno ang naniniwala na walang matibay na batayan sa Biblia para sa pananaw na ito at na malinaw na hinihikayat ng bagong tipan ang paghahanap at pagsasagawa ng kaloob na ito. Sa wakas, ipinaalaala sa atin ng kaloob ng propesya ang dinamiko at patuloy na katangian ng paghahayag ng Diyos. Habang ang mga banal na kasulatan ay kumpleto at sapat para sa ating pananampalataya at kasanayan, patuloy na nagsasalita ang Diyos sa kanyang bayan sa mga tiyak at may katuturang paraan para sa kanilang kasalukuyang mga pangyayari. Ang propesya ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng aktibong presensya at patuloy na pakikisangkot ng Diyos sa ating mga buhay at sa buhay ng iglesia. Habang nagsisikap tayong gamitin ang kaloob ng propesya, gawin natin ito ng may paggalang, pagpapakumbaba, at pagmamahal, laging itinuro ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan at paghahayag. Nawa ang ating mga buhay at ating mga iglesia ay mapayabong at mapalakas sa pamamagitan ng responsable at ayon sa Bibliang pagsasagawa ng makapangyarihang kaloob na ito, nagdadala ng pagpapalakas ng loob, panghihikayat, at kaginhawahan sa katawan ni Kristo at nagpapatotoo sa mundo ng buhay at aktibong Diyos na patuloy na nagsasalita at gumagabay sa kanyang bayan. 7. Ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. Ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay isa sa mga pinakakawili-wili at pinakamahalagang espiritual na kaloob na binanggit sa Bagong Tipan. Ang kaloob na ito, na nakalista ni Pablo sa 1 Korinto 12:10, ay gumaganap ng isang napakahalagang papel sa pagprotekta at paggabay sa iglesia, nagbibigay daan sa mga mananampalataya na makilala ang tunay at maling mga impluwensyang espiritual. Higit pa sa simpleng intusyon o pangunawa ng tao ang pagkilala sa mga espiritu. Ito ay isang pambihirang kakayahang ipinagkaloob ng banal na espiritu upang mapansin at masuri ang pinagmulan at katangian ng mga espiritual na pagpapakita. Pinapayagan ng kaloob na ito ang isang mananampalataya na makilala kung ang isang espiritual na impluwensya ay mula sa Diyos, sa tao, o sa demonyo. Sa kasalukuyang buhay Kristiyano, lubhang mahalaga ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. Nabubuhay tayo sa isang panahon ng pagkakaiba-iba ng relihiyon, kung saan magkakasamang umiiral ang iba't ibang paniniwala at gawing espiritual. Bukod dito, dahil sa paglago ng interes sa pambihira, kahit na sa mga sekular na bilog, mahalagang-mahalaga ang kakayahang makilala ang tunay at huwad. Isang kapansin-pansing halimbawa sa Biblia ng pagsasagawa ng kaloob na ito ay matatagpuan sa mga Gawa 5:11, kung saan nakikilala ni Pedro ang kasinungalingan nina Ananias at Safira. Hindi lamang napansin ni Pedro ang kasinungalingan sa kanilang mga salita, kundi nakilala rin niya ang satanikong impluwensya sa likod ng kanilang mga pagkilos. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung paano maaaring ihayag ng pagkilala sa mga espiritu ang mga nakatagong motibo at mga negatibong espiritual na impluwensya na hindi agad nakapansin-pansin. Ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay mahalaga para sa kalusugan at proteksyon ng iglesia. Tumutulong ito na makilala ang mga maling turo at propesya, pinoprotektahan ang kawan ng Diyos laban sa mga espiritual na panlilinlang. Sa isang panahon ng maling balita at laganap na maling impormasyon, nagiging mas mahalaga pa ang kaloob na ito, tinutulungan ang mga mananampalataya na maglakbay sa komplikadong mundo ng magagamit na espiritual na impormasyon. Para sa mga gumagana sa kaloob na ito, mahalagang magkaroon ng malalim na pamilyaridad sa mga banal na kasulatan. Ang maayos na biblikal na pagkilatis ay ang batayan para sa mabisang pagsasagawa ng kaloob na ito. Habang mas nakikilala ng isang tao ang katotohanan ng Diyos, mas madali niyang makikilala ang kasalungat nito. Nangangailangan ito ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos at pamumuhay ng pagsunod sa mga prinsipyo nito.
Ang pagsasagawa ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay nangangailangan din ng isang buhay ng panalangin at pagiging malapit sa Diyos. Habang mas malapit tayo sa Diyos, mas naaayon tayo sa Kanyang Espiritu at mas madaling makikilala natin kung ano ang mula o hindi mula sa Diyos. Hindi lamang tayo ikinokonekta ng panalangin sa Diyos, pinatalas din nito ang ating espiritual na pagkaramdam. Mahalagang tandaan na ang pagkilala sa mga espiritu ay hindi isang kaloob para husgahan ang mga tao, kundi upang makilala ang mga espiritual na impluwensya. Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay dapat gawin ito ng may pagpapakumbaba, pagmamahal, at awa. Ang layunin ay hindi upang hatulan, kundi upang protektahan at ibalik. Sa pagsasagawa, maaaring magpakita ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu sa iba't ibang paraan. Maaari itong isang malakas na espiritual na impresyon o intuisyon, isang pisikal na pakiramdam ng pagkabalisa sa presensya ng mga negatibong impluwensya, o isang malinaw at biglang pag-unawa sa tunay na katangian ng isang espiritual na sitwasyon. Inilalarawan ito ng ilan bilang isang panloob na pulang ilaw na nag-iilaw kapag may hindi tama sa espiritual. Ang kaloob na ito ay partikular na may halaga sa mga konteksto ng pagpapayo at ministeryo ng pagpapalaya. Madalas, ang mga problemang tila purong emosyonal o psikolohikal ay maaaring magkaroon ng mga espiritual na ugat. Ang isang taong may kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay maaaring makilala ang mga nakatagong impluwensyang ito, nagpapahintulot ng mas epektibo at nakatuong ministeryo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu, tulad ng lahat ng mga espiritual na kaloob, ay dapat isagawa kasabay ng iba pang mga kaloob at sa ilalim ng patnubay ng pamunuan ng iglesia. Walang espiritual na kaloob na nilikha upang gumana ng hiwalay. Ang pagkilala ay dapat kumpirmahin at balansehin ng kolektibong karunungan ng katawan ni Kristo. Isang karaniwang hamon para sa mga gumagana sa kaloob na ito ay ang tuksong maging labis na mapaghinala o mapanuri. Mahalagang panatilihin ang balanse sa pagitan ng espiritual na pagbabantay at isang saloobin ng pagmamahal at biyaya. Ang pagkilatis ay dapat palaging isagawa ng may layuning magpalakas at magprotekta, hindi upang hatulan o hatiin. Ang pagpapaunlad ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay nangangailangan din ng katapangan. Madalas, ang mga nakakikilala ng mga negatibong espiritual na impluwensya ay maaaring harapin ang pagsalungat o kawalan ng paniniwala. Kailangan ang tapang upang magsalita ng katotohanan ng may pagmamahal, kahit na kapag ito ay hindi sikat o hindi tinatanggap ng mabuti. Sa digital na panahon, ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay nagkakaroon ng isang bagong dimensyon ng kahalagahan. Sa paglaganap ng impormasyon online tungkol sa espiritualidad, relihiyon, at mga okultong gawi, mahalaga ang kakayahang makilala ang katotohanan sa gitna ng karagatan ng maling impormasyon at espiritual na panlilinlang. Mahalagang tandaan na ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay hindi limitado sa pagkilala ng mga demonyong impluwensya. Tumutulong din ito na makilala ang presensya at gawa ng banal na espiritu. Ito ay mahalaga para sa buhay ng iglesia. Pinapayagan ang mga pinuno at miyembro na makilala at sundin ang patnubay ng Diyos sa mahahalagang desisyon at espiritual na mga kilusan. Ang pagsasagawa ng kaloob na ito ay maaaring maging nakakapagod sa emosyonal at espiritual na paraan. Ang mga gumagana sa pagkilala sa mga espiritu ay madalas natagpuan ang kanilang sarili sa unahan ng digmaan sa espiritual. Mahalagang alagaan nila ang kanilang sariling espiritual na kalusugan, panatilihing nakaugat sa salita, sa panalangin, at sa pakikisama sa iba pang mga mananampalataya. Isang mahalagang aspeto ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay ang kaugnayan nito sa iba pang mga espiritual na kaloob. Halimbawa, maaari itong magtulungan sa kaloob ng propesya, tumutulong na suriin ang pagiging tunay ng mga propetikong salita. Maaari rin itong magkumpleto sa kaloob ng pagpapagaling, nakikilala ang mga espiritual na ugat ng mga pisikal o emosyonal na karamdaman. Sa pagsasanay ng mga Kristiyanong pinuno, ang paglinang ng pagkilala sa mga espiritu ay dapat maging prioridad. Ang mga pinuno na may ganitong kaloob ay maaaring gabayan ang kanilang mga kongregasyon ng may karunungan, pinoprotektahan sila mula sa mapanlinlang na mga impluwensya, at ginagabayan sila sa isang mas malalim na pag-unawa ng espiritual na katotohanan. Ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay gumaganap din ng isang napakahalagang papel sa ebanghelisasyon at pangkulturang misyon. Sa mga konteksto kung saan laganap ang mga di-Kristiyanong espiritual na gawi,
ang kaloob na ito ay maaaring tulungan ang mga misyonero na maglakbay sa mga komplikadong pangkultura at espiritual na lugar. Nakikilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga neutral na pangkulturang gawi at mga may negatibong espiritual na implikasyon. Mahalagang tugunan ang pagdududa na kung minsan, kasabay ng mga talakayan tungkol sa pagkilala sa mga espiritu. Sa isang kultura na mas sekular at rasyonalista, maaaring tanggapin ng may kawalan ng paniniwala ang ideya ng mga espiritual na impluwensya. Ang mga gumagana sa kaloob na ito ay dapat maging handa na ipaliwanag at ipakita ang halaga nito sa isang makatuwiran at biblikal na paraan. Ang pagsasagawa ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay nangangailangan ng isang maselang balanse sa pagitan ng pagtitiwala sa banal na paghahayag at pagpapakumbaba upang kilalanin ang mga limitasyon ng pantaong pangunawa. Mahalagang tandaan na, bagaman ang kaloob ay pambihira, ang ating interpretasyon at paglalapat nito ay maaari pa ring maimpluwensyahan ng ating sariling mga limitasyon at pagkiling. Sa pastoral na pagsasanay, ang pagkilala sa mga espiritu ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pangangalaga ng mga kaluluwa. Ang mga pastor na may ganitong kaloob ay maaaring makilala ang mga nakatagong espiritual na pakikibaka na maaaring hinaharap ng kanilang mga kamiyembro, nag-aalok ng mas epektibong patnubay at suporta. Mahalagang lumikha ang mga iglesia ng isang kapaligiran kung saan kinikilala, pinahahalagahan, at pinauunlad ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu. Maaaring kasama rito ang tiyak na pagsasanay, mga pagkakataon para masagawa ang kaloob sa mga ligtas na kapaligiran, at paggabay ng mga bihasa, at may karanasang pinuno sa larangang ito. Ipinaalaala rin sa atin ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ang katotohanan ng espiritual na mundo at ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan. Nagsisilbi itong patuloy na paalala na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at kapangyarihan sa espiritual, gaya ng babala ni Pablo sa atin sa Efeso 6:12. Sa wakas, ang pagsasagawa ng kaloob ng pagkilala sa mga espiritu ay palaging dapat humantong sa isang mas malalim na pag-asa sa Diyos at isang mas malakas na pagmamahal para sa kanyang bayan. Hindi ito isang kaloob upang tayo ay maging mayabang o mapanghusga, kundi upang tayo ay maging mas epektibo at mahabagin na mga lingkod sa kaharian ng Diyos. Habang nagsisikap tayong paunlarin at isagawa ang kaloob ng pagkilala sa mga espiritu, gawin natin ito ng may pagpapakumbaba, pagmamahal, at karunungan, laging itinuro si Kristo at hinahangad ang pagpapalakas ng katawan ni Kristo. Nawa ang kaloob na ito ay maging isang makapangyarihang kasangkapan sa ating mga kamay upang protektahan, gabayan, at palakasin ang iglesia, nagdadala ng espiritual na kalinawan at pagkilatis sa isang mundo na mas naguguluhan at espiritual na hamon. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, nakarating na tayo sa dulo ng pambihirang paglalakbay na ito sa 7 kaloob ng banal na espiritu. Anong makapangyarihang pahayag ang nasa harapan natin? Ang mga kaloob na ito, karunungan, kaalaman, pananampalataya, pagpapagaling, himala, propesya, at pagkilala sa mga espiritu, ay hindi mga labi ng isang malayong nakaraan, kundi buhay at aktibong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay ngayon. Tandaan, bawat isa sa inyo ay isang natatanging sisidlan ng mga kaloob na ito. Ibinahagi ang mga ito ng banal na espiritu ayon sa kanyang kalooban, hindi dahil sa ating merito, kundi dahil sa kanyang walang hanggang biyaya. Marahil ay nakilala mo ang iyong sarili sa isa, o higit pa sa mga kaloob na ito sa buong pag-uusap natin. Kung gayon, anong kahanga-hanga? Ngayon ay ang panahon upang linangin ang mga ito, hayaan silang lumago at mamunga sa iyong buhay. Ngunit paano kung hindi mo pa nakikilala ang isang tiyak na kaloob sa iyong buhay? Huwag mag-alala. Kung minsan, ang mga kaloob ay nagpapakita sa mga banayad na paraan, at sa pamamagitan ng pagsasanay at taos-pusong paghahanap na nagiging mas malinaw ang mga ito. Patuloy na maghanap, manalangin, at italaga ang iyong sarili sa Diyos. Siya ay tapat at tiyak na gagamitin ka sa mga makapangyarihang paraan. Ang pinakamahalagang bagay ay tandaan na ang mga kaloob na ito ay hindi para sa ating sariling kaluwalhatian, kundi para sa pagpapalakas ng katawan ni Kristo at sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos. Gamitin ang mga ito ng may pagpapakumbaba, pagmamahal, at karunungan. Hayaan ang mga kaloob na ito na gawing mas epektibong instrumento ka sa mga kamay ng Panginoon, nagdadala ng kagalingan, pag-asa, at pagbabago sa mga buhay sa paligid mo.
Ngayon, mayroon akong isang espesyal na paanyaya para sa iyo. Hinipo ba ng video na ito ang iyong puso? May tumunog bang partikular na kaloob sa iyong karanasan? Ibahagi sa amin sa mga komento. Sabihin sa amin kung paano gumagana ang banal na espiritu sa iyong buhay. Ang iyong kwento ay maaaring eksaktong kailangan marinig ng isang tao ngayon. At kung pinagpala ng nilalaman na ito ang iyong buhay, isaalang-alang ding pagpalain ang aming channel. Sa unang nakapirming komento, makakakita ka ng isang link upang mag-donate sa aming channel. Pinapayagan kami ng iyong suporta na patuloy na gumawa ng mga nilalaman tulad nito, na aabot ang mas maraming tao sa nagbabagong mensahe ng Ebanghelyo. Tandaan, ikaw ay minamahal, ikaw ay pinili, at ikaw ay makapangyarihan kay Kristo. Nawa patuloy na gumanap ang banal na espiritu ng kahanga-hanga sa iyong buhay, nagpapakita ng kanyang mga kaloob para sa ikaluluwalhati ng Diyos at sa ikabubuti ng marami. Hanggang sa susunod na video, at nawa ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos, at ang pakikisama ng banal na espiritu ay sumainyo. Amen.